Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Spirit Guides, Holy Spirit, Angels, Archangels, Ancestors, Universe, Elementals, and syempre sa inyo mga Spirit Guides, sa ating mga Spirit Guides. Okay, so now is kukuha po tayo ng mensahe. Based pa rin sa vision natin. So, this is about the couple, about the partners, live-ins, magjowa, ganyan. Basta in relationship. No? This is for you. Okay? Pero bago po yan, syempre po nais ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy po na nandito nakasubscribe. And syempre po sa mga new subscribers, maraming salamat po sa inyo. And syempre po, doon din po sa mga nag-avail ng ating mga oils, ng ating mga like this, no? And so this is our miracle oil na tawag po nila ng mga talagang nakasubok na po, no? Why? Because ito po is especially po sa mga healers din po na nakapag-try na po, no? So ito po is pangontra panggamot sa mga sa kulam, barang, gayuma, lason, usog, and some is yung pang sa mga physical ba, like mga kati-kati, masakit ang ipin, may mga sugal, may mga open wound, no? So ito po pinapahid para po mabilis matuyo at hindi na po para magkaroon ng infection. And ito po is actually pinanggalingan po nito talaga yung kung nakita nyo po yung mga previous na mga mga videos, doon po siya galing sa mga ilang bote na puro po herbs. So ito po is nilalagyan ko na lang po siya, pero more on talagang ganun siya. And hindi po to amoy nyog, no? No, it's a mixed nuts. Okay, so amoy siya, parang amoy tinapay. Okay, so yan po yung malaki and we have the small one. So ito po is pwede po itong ilagay sa bag or pwede pong ilagay sa pocket as your protection din po. Okay, so same thing din po siya. Meron din po siya mga herbs sa loob. Okay. And sa mga amulets, sa mga medallions po, hindi ko pa po siya, wala pa po akong time para mag-flex, no? Pero meron naman po ako dyan, may mga videos po ako dati na mga medallions po. So, kung ano po yung very inviting po sa inyo, yun po yung, parang tinatawag po ba kayo, yun po yung i-avail ninyo. Nagsasuggest lang po ako ng mga medallions na itatangan po ng tao if sila po is a healer. No, so medyo may konting interview, then doon po ako magsasuggest kung ano po yung kailangan nilang itangan. Pero kailangan po, pagka mayroon po mga ganon, lalo na po yung mga baguhan, is nire-recommend ko po talaga kumuha ng ganito. Parang ito na po yung parang tandem ng medallion and the oil. Okay? So, what else? So, ito po is, ito pong reading natin na ito is more on, again, sa spiritual po, no? So, ito po is more in spiritual and sometimes po may love reading. Pero again, sabi ko nga po sa inyo, this month of February, focus po tayo nawa sa love reading. So, pero pag may mga vision naman po ako talaga na, mensahe po si God na kung ano po yung gusto nilang ibigay sa inyo, doon po tayo, no? So, kung ano po yung ibaba ng cards, respect na lang po. Pero kung ako po masusunod, isang gusto ko po talaga is love reading po tayo for the month of February. Okay? So, now is, again, ito pong reading na ito, ulitin ko. Hindi ko pala natapos sinabi ko. So, ito po is, magbibigay po ng gabay sa inyo sa araw-araw, sa mga nakakaramdam, nakakaamoy, nakakarinig, na hindi naman po nararanasan ng iba. And, sa mga tipong may, mga, ang tawag doon, lahi, no, or bloodline ng mga magagamot, ang inyong mga lolo-lola, or kaninununuan pa. Okay, so yun po yung ano nito. Ito po yung YouTube for you. Okay, so let us pray para po tayo makapag-umpisa na. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Hesus Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyo, napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa aking po tagapanood, at mabigyan po ng kasagutan po ang lahat ng kanilang mga katanungan. Ang mga katanungan na halos hindi po sila makatulog na nagiging cause ng pagiging lutang po nila.
At ako po'y patuloy po na nanalangin na kami po'y iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at po klase ng karamdaman at tukso. At bigyan po ng kagalingan lahat po may karamdaman, lalong-lalo na po ang may mga karamdaman espiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Ay, ang dami ko palang pinrepair na card. Wait lang po. Pero ang uunahin po nating card, syempre, ito muna. So, based tayo dun sa ano ha, sa ating, what's this? Ating, vision. Okay, sa vision po tayo magbe-base. Ako kung saan tumambling ang aking card. Okay, twink and twink again. Okay, so kukuha po na tayo ng message dito. Okay, so ano ba ang ibig sabihin ng akin nakita sa vision, no? Na may mga nag-acrobatic na naman. Na may mga, minsan may mga, nakita ko doon na parang may mga fights, no? In a rush, madalian, mga tipong ganon. So, tingnan po natin kung ano po ang meron sa inyo. Dito po tayo kukuha ng highlight, no? Kukuha tayo ng highlight sa inyo pong partner, sa inyo pong person. Tingnan po natin kung anong first card. Tcharan! Diet. Okay, so what else? So maybe there's a food issues. Tingnan natin kung ano pa. Defender. And ano to? Nature worship. And ano to? Military. Okay, so we have the diet, the night defender, nature, and military. Okay. So, for some of you dito, no, sa mga persons po ninyo, no, is pinapakita lang naman po dyan na kumbaga, kailangan po ninyong mag-ingat, no, sa mga foods na kinakain po ninyo. No, especially po kung halimbawang parang maybe sa isang restaurant, no, meron po kayo laging kinakainan ng mga resto, and hindi nyo po alam, parang may gusto na sa inyo yung mga waiters doon, waitress doon. So, hindi nyo alam na for some of them is marunong po palang magpalipad hangin. No, or maybe parang sa pag-amoy pa lang po may aroma, no, yung mga aroma na ng mga pagkain, no, so doon pa lang po wala na, nahihypnotize na kayo or nagagayuman na po kayo. Okay, so now pero kahit po ganyan na nangyayari sa inyo, no, andito naman po yung meron po kayong isang napakalakas pong pagdepensa sa katawan. Maybe for some of you or for some of your persons is may mga tangan po spiritual. Or maybe meron mga panangga, or maybe talagang ang lakas po ng pananalig sa Diyos Ama, no? Talagang yun is one of their poder na tinatawag or protection sa katawan para hindi po siya tablan nito. But then, meron pa rin pong mga pasipa-sipa or pakurot-kurot na pumapasok po dito sa person ninyo, no? Kasi talagang ito is planado and mas pinalakas po ngayon. Compare sa mga iba pong ginagawa ng mga love spell or gayuma na parang pitik-pitik lang din po. Pero this time, yung ginawa po dito sa person nyo is mas malupit. Kumbaga dati parang baril lang ang ginagamit, ngayon po kanyon. Okay? So, tingnan po natin kung ano pa po ang message. Ano po ba ang nais ibigay sa inyong message ng ating inyo pong spirit guides? Chemistry. Okay, so there's no longer there's a strong, no, still, no, na parang alam nyo yon, kaya hindi kayo mabuwag-buwag dito, kaya hindi kayo basta-basta mabuwag ng mga ganyan na mga tao or ordinaryong tao, or maybe andito yung talagang mga sorcerers, magicians, healers, no, practitioners, no? Bakit? Because of talagang very strong yung chemistry na meron kayo. There's an attraction, a very magnetic attraction ang meron po sa inyo. So, alam nyo yun, parang ikaw mismo, no, is makakagawa ng pamamaraan
para hindi tablan ng mga gantong spell work itong person mo. Or yung person mo din, same thing, na parang meron siyang virtud para ikaw is hindi rin parang maghanap or para hindi rin tamaan ng mga ganitong spell work. Walang sino man ang makakapaghiwalay sa inyo because of yung chemistry nyo dito is talagang napaka-solid. Okay? Okay, so let's see kung ano pang message. Ano pa ba ang nais ipaalam sa inyo ng inyong mga spirit guides, ancestors? Ayan natin. And for sure, mga elementals, nakapantay din sa inyo eh. So, tingnan natin kung ano yung gusto nilang sabihin sa inyo. Okay, so you deserve love. Yes, you are so lovable and hindi ka dapat niloloko, hindi ka dapat iniiputan, hindi ka dapat minamanipulan ni numan. Okay, so deserve mo ang mahalin. No, yan yung gusto kong sabihin sa iyo ng mga ancestors and spirit guides mo. That's why kung halimbawa man spiritually is andito yung talaga nararamdaman nilang ikaw inalulungkot, andyan sila to embrace you, to comfort you. Okay? Okay, so third card mo is release your ex. Okay, so release your ex. So ibig sabihin, release your ex, no? I-explain ko sa inyo to, ha? Release your ex. Hindi ibig sabihin, ex-boyfriend. Yes, kailangan yung i-release yan. Why? To clear your energy. Para maging, magkaroon ka ng peace of mind. Para matanggal ang problema mo. This is one of your angels, no? Telling me na tanggalin nyo or i-release nyo na po, i-surrender nyo na po yan yung ex nyo. This is the time, no? Na parang wag mong paghinayangan, wag kang manghinayang sa mga maybe years or months na meron kayong pinagsama, or siguro for some of you parang may mga decades na pinagsamahan, so parang wag niyong panghinayangan, no? This is the time, no, na talagang kailangan niyo po na siyang i-release para po magkaroon na po kayo ng peace of mind and mas magkaroon kayo ng growth sa lahat, no? Mas maraming opportunities na darating sa inyo once po na na-i-release niyo po itong mga exes niyo. Especially sa mga mag-asawa rin po, especially sa mga kasal na po, no, consider them as your ex. Why? Kasi hindi nyo na sila boyfriend, so husband nyo na sila, so ex nyo na sila, ex-boyfriend na naging husband, no? So consider natin yan na parang for some of you, isa dito po yun talagang kailangan nyo na rin po silang i-release, no? Though kahit na andito yung parang merong sinasabing there's a magnetic attraction sa inyo, na parang yes, meron kayong, mas marami kayong pagkakaintindihan or pinagkakasunduan, but meron din kayong, kung meron kayong parang pinagkakasunduan na talagang close, nagkakaisa kayong dalawa, pero meron din po kayong hindi na pagkakasunduan, pero hindi nyo naman po ito parang hindi big deal, or parang hindi nyo ito pinagtatalunan because of parang nasanay kayo ng ganun, no, na parang dedmahan na lang, then after a while okay na ulit, hanggang sa lumaki na lumaki, kasi naipon na naipon, kasi nga hindi nyo po na pag-uusapan, hindi po naiisa-ayos yung ganong patakaran, no? So this is the time. Okay, so next, what else? Next is unrequited love. Okay, so see, meron talaga, no? Kung kanina meron tayong there's a magnetic attraction here, no? There's a strong magnetic attraction sa inyo talaga. Parang same as parang kung habang chemistry. Yes, meron kayong strong chemistry nito na talagang, or an attraction, no, sa isa't isa. Maybe ikaw ay napakaganda, yung isa naman is napaka-pogi, mga tipong ganun, napaka-sexy, napaka-puti, macho, may abs, biceps, mga ganyan, bango, ganun. So, yun yung mga attraction, physical attraction, na parang yung mga likes ninyo, no? Maybe that's the one, But for some of you here, parang dumadaan po yung araw, no? Dumadaan yung, bakit lumabas kasi po itong release your ex eh. So maybe this time, kung noon is talagang andito yung parang perfect na yung perfect yung
relationship niyo because nandito yung marami kayo na pagkakasundan. But lately, is nandito na po yung parang toxic na po kayo or suffocated na po kayo or exhausted na po kayo sa relasyon na meron kayo. Because of andito na yung there's not enough attraction or chemistry na nangyayari sa inyo ng person mo, or as a couple wala na po yung chemistry, hindi na po kayo nagkakasundo, or meron ka ng mga ugali na ayaw mo na parang maybe for some reason is andito yung yes siguro ilang years mo na rin or ilang months mo na pinagpasensyahan, or parang you're waiting for her or for him to change to positive, no? Pero parang walang nangyari, no? So, andito ngayon yung parang tabang ka na, or parang andito na to the point na ayaw mo na talaga. Parang, alam mo yun, bigla ka nagkaroon ng, nakaramdam bigla ng fall out of love dito sa person na to. Bigla, no? Or yung iba naman is hindi bigla, kundi talagang bigla na lang tumigil yung pintig, yung pagmamahal dito sa taong to. Maybe because of this person is too abusive sa relationship na meron kayo. Kahit na po kayo is magjowa pa lang dito, magka-live-in, sa lalo sa mag-asawa, yung mga ganyan, ano. Okay, so what else? Ay, baliktad. Okay, so let go of control issues. Okay, so parang alam nyo yon, since sa inyo parang manhid na rin naman siguro, no? Or immune na kayo sa mga nangyayari. Parang i-let go mo na lang yan, no? Let go, and parang huwag mo na lang palalain. Parang move forward quietly, peacefully, para wala na lang tawag doon, tension pa, no? Kasi wala din naman mangyayari sa pagbabangayan. Totoo lang po, wala pong mangyayari sa sumbatan ko no, sigawan ko no, pisikalan ko no, wala na pong mangyayari dyan. Wala na rin pong magbabago. Kasi andito na naman yung tumigil na yung pagtibok ng puso ninyo, or parang andito yung enough is enough, no? Parang ngayon, ang gusto mong pairalin ngayon is self-love, no? Or self-care ang pinapairal mo ngayon. Or maybe ito yung mga tinatawag na ang tawag doon, silent quitting. Mga tipong ganon. Parang ayaw mo na makipag-usap or ayaw mo na makipag-diskusyonan, then dinadaan mo na lang sa hindi, parang ghosting din, na magkasama kayo pero wala lang, ganun. May mga ganong factor sa inyo, ako Okay, so what else? Last 3 cards for this. Suko ka na ba, be? Suko ka na ba, be? Okay, so heart-to-heart conversations is here. So, honestly, discuss your feelings with each other. Actually, yes, mas maganda po yung gano'n. Huwag niyo pong daanin lagi sa pagsasawalang imik. Sa dead makomatos traveler, kailangan po talaga mag-usap para magkaintindihan. Kung talagang gusto mo nang mag-give up, sige, kumprontahin mo na. Sabihin mo na ayaw mo na. Then, magkaroon kayo ng setup. Kung kailangan mong umalis din sa lugar mo, umalis ka. Kung ayaw mo naman, mag-stay, then pag-usapan nyo, no? Kung paano yung magiging setup, no? So, parang magkaroon kayo pareho ng peace of mind na din. Kung talagang sa tingin mo hindi na mag-work out, then mas maganda yung magkaroon na kayo ng pag-uusap, no? Or maybe it's up to you, no? Depende po kasi sa case. Meron po kasing cases na parang paulit-ulit, no? Parang ganun ng ganun ng ganun. At ang worst, hindi marunong mag-sorry. So, ano patawad ang gagawin mo doon kung hindi naman sila nagsosorry, no? So, meron namang iba na nagsosorry pero paulit-ulit din naman, 'di ba? Pero kung nakakita kayo ng parang pagbabago, siguro mga after 5 years, 3 years man lang sana, no? At nagbago itong person mo, go. Pero this time parang bigyan mo ng ultimatum. Kung kaya mo pa, no? Pero pag hindi mo na talaga kaya, sundin mo yung puso mo. Sundin mo yung heart mo. Kasi ikaw rin naman po magsasuffer. Ayoko pong magpaka-plastic sa inyo na sasabihin ko sa inyo na sige lang, makipag-ayos kayo, no? So, ang let go, let God nyo po dito is yung situation nyo na parang imbis na parang magsalita ka na masasakit sa tao dito sa person mo. Dahil pa ulit-ulit nga na ginagawa sa ito. I-let go, let God mo na lang. Kasi
wag ka na lang manakit. No? Hayaan mo nang si God ang gumawa ng, again, no, ng justice for you. No? So, antayin na lang nila yung judgment day sa mga taong nanloko sa inyo. And again, itong mga cheater na ito, hindi po umaakit ang langit to. No? Kung talagang ayaw na po sa inyo ng person ninyo, or ikaw, ayaw mo din sa person mo na, or parang may napupusuan ka ng iba, mas maganda po tapusin nyo muna yung mga relasyon. Huwag po yung pagsasabay-sabay nyo. Huwag kayong ganid. Huwag kayong sakim. Huwag kayong sakim sa laman. Kasi yun lang naman na ano dyan eh. Merong original, which is pagka-original po, I mean legal. Legal husband, legal wife, no? Is ito po yung talagang mahal nyo. No? And bakit po ba kayo nakikipag sa iba? Yes, sasabihin ng iba dahil may pagkukulang si wife ko, may pagkukulang si husband ko, kaya naghanap ako ng iba kasi hindi ako iniintindi. Worst is sinisiraan pa yung person o yung legal wife or legal husband doon sa kabit. No? May mga ganong senaryo. So, ito naman si kabit, ipapamper ka. Ito naman si kabit, susuyuin ka. No? To the point na kulang na lang ipagheli kapag timpla ka ng gatas, ganon. No? So, better na let go, let God, yun na lang po yung mga ganyan. Huwag nyo na lang po patulan. Kasi, sooner or later, marirealize po nila na yung mga pinagagagawa po nila is mali. Why? Because they're going to face their karmas. Digital po yan. Naku. Ouchie, ouchie, yan. Okay. Okay, so what else is SS? Oh, there's an engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Yes, alam mo yung tipong parang pagka nirelease nyo po itong mga ito, for sure may mamimit po kayong tao na mas deserve mo kung mag-accept ka pa. No? Kung i-open mo pa ulit yung heart mo to entertain, to love again. No? Pero it's up to you din na kung gusto mo maging single na lang forever. Pero kung ako sa inyo, kung talagang yan ang magiging choice nyo na magkaroon ng separation, at mamuhay ng mag-isa, ay naku, mag-focus na lang po kayo kay God. And tumulong na lang po, especially kung halimbawa po may mga anak na kayo, no? And syempre pa kami kaedad. Oo, kailangan po natin ng companion, no? Pero andyan naman po mga anak na magbibigay din po ng mga apo. So doon na lang po kayo mag-focus kay God. No, mas maganda po ibigay na lang po natin yung full-time natin kay God. Okay, so stay optimistic about your love life. Yes, ito na yung sinasabi ko na i-offer nyo na lang po yung pagmamahal nyo. Paano po ba kayo magkakaroon ng positive thinking? It's because of, magkakaroon po kayo ng positive thinking if andito po yung continuously, andito po yung connection nyo talaga kay God. No, na siya na lang po yung focus ninyo, magiging smooth po talaga buhay nyo, promise. Pagka siya na po talaga yung lagi nyo kasama sa buhay. No, parang mag-focus na lang po kayo, especially po sa mission na meron po kayo, sa work na binigay sa inyo ni God. Yun na lang po, doon na lang po kayo mag-focus. No? Since, kumbaga, ang hirap po kasi nung nakikipagrelasyon po kayo sa mga taong toxic at talaga, hindi naman po kayo talaga, ang question po kasi dyan, minahal ka ba talaga or hindi nitong person mo. No? So, parang, i-offer mo na lang yung sarili mo kay God. No? Bigay mo na. Okay? Ay, tapos na pala ako kasi yun lang pala yun. So, ito na lang yung last card no, for this. Okay, so yan, dyan sa last card na yan, na there's an attraction. No? So, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Yes. So, andito yung, kahit na po ganyan na nagsasuffer kayo or meron po kayo mga problema no, sa mga person ninyo, still, nandyan po yung attraction. Nandyan po yung parang nakaka-attract kayo in some other ways, no, na mapapansin nyo na lang po parang, ay, parang mas okay yung lumayo ako doon sa person na yun kasi mas nag-boom yung ganito ko, mas nagkaroon ako ng good ideas, mas naging panatag ako, mararamdaman nyo po yan. No? So, pakiramdaman nyo po yung mga positive na nangyayari po sa buhay nyo once na nilet go nyo po itong person nyo na ito. No? So, ganun lang po. Kung talaga po sa tingin nyo po nasasakal na po kayo at talaga po down na po kayo at parang lamon na yung pagkatao ninyo, then let go, let God nyo na po yan. No? I-surrender nyo na po. I-release nyo na po yan. Bitawan nyo na po. Pero kung hanggat kaya nyo pong tingin nyo po, kaya nyo pong hilutin, kaya po sa tingin nyo po, kaya pang isalba,
sa pakikipag-usap, then sige, stay po kayo. Wait for another maybe year or months, no? Then, parang bigyan nyo na lang po ng ultimatum. By this time, kung ito, bibigyan nyo ulit ng another chance, kung magkakaroon kayo ng heart-to-heart talk, magkakaroon kayo ng another, bibigyan nyo siya ng another chance, then, after this, tapos na. Kung uulitin niya po. Kung ano man yung pinag-aawayan nyo, if there's a third party, or if there's some parang pananakit, mga ganon, paggugulang, yung parang pinapairal po yung pagiging selfish, no? So, bigay ito po ng pagkakataon. Pero kung talagang andito po yung naranasan nyo na nga po, again, paulit-ulit po ako na parang paulit-ulit din po ito ginagawa sa inyo, ba, surrender nyo na po. No? Baka kayo ay magkasakit na po sa puso. Okay? So, tingnan po natin kung ano naman yung magiging outcome, no? Kung if ever na kayo po is, andito na po sa, na-release nyo na, no? Or parang andito na po, namumuhay na po kayo mag-isa, no? Or maybe mag-isa, in this physical world, no? Or with your kids, or with your parents, kung ano man. Yan natin kung ano yung pwedeng ma-receive po ninyo sa mga humiwalay sa mga toxic na tao na partner po ninyo. Tingnan po natin kung ano yung magiging message nila. Mas magkakaroon ka ng contentment, diba? So your spirit guide says magkakaroon ka ng mas contentment sa buhay, as in parang ito na yung kontento ka na mag-isa. Magkakaroon ka ng ganong pakiramdam na okay na ako, ayoko na magmahal uli, ayoko na ulit pag-entertain ng tao na makakasama ko pa, kontento na ako sa ganito, kontento na po ako sa inyo, God, parang ganon, no? Okay, so andito yung may issue sa inyo na sleep paralysis na binabato ng mga to. Yes, why? Because of andito yung nag-overthink na po kayo no? Andito na po yung lutang na po kayo kung ano na po pumapasok sa isip nyo. Nung nandun pa kayo sa side, or ngayon, na nandiyan pa po kayo sa person niyo. Now, if you're going to release it, if you're going to parang i-let go na po tong taong to, then magiging untouchable na po kayo. Or andito na po yung talagang parang you need no worries, no, kasi andito po yung talagang highly protected po kayo ng divine. So andito po yung mga sleep paralysis na yan, maybe that's one of your nararamdaman po ngayon, no, dahil under under this situation. For some of you, may ganitong scenario na nangyayari. For some of you, na talagang andito yung hindi sanay ng ganito ang nangyayari, na hindi nag-uusap, hindi nagkikibuan, o ganyan, and talaga meron kayong mga pinagtalunan talaga. Maybe for some of you talaga sa karoon ng pisikalan, bungangaan, ganyan, sumbatan, mga ganyan. And, yun, hanggang sa to the point na for some of you, talaga andito hindi na nag-uusap. So, syempre, ikaw, dahil parang hindi ka sanay ng ganyan, so, andito hindi ka makatulog, or parang tulog manok, or paiba-iba yung oras ng tulog mo. So, nagkaroon ka ng problema sa pagtulog ngayon. But don't you worry, still, na andyan naman ang divine to protect you. Okay, so here's the celebration. So that's one of your parang mangyayari, no, once na talagang ikaw is nag-give up or di-release mo na tong person na to. Magkakaroon ka ng celebration and magkakaroon ka ng happiness, joyful life. Okay? Kasi skilled and artistic ka naman, so wala kang dapat alalahanin, mabubuhay ka. Kasi well-skilled ka eh. Very creative ka. Gifted ka masyado. So hindi ka magugutom. Huwag ka mag-alala. Okay? Okay, so what else? Any message? Ancestors? Give me some message po, ancestors. Thank you. Oops. Okay, so again, di ba? Ang kailangan nyo lang po is let go, let God po ang lahat. Okay? Let go, let God, and wag kang ma-confuse. Huwag kang malito, huwag kang mag-isip, do it. Just let go, let God. Okay? Gawin mo kung ano yung gusto mo. Okay? Let's see pa kung ano. Okay, so let's ask more. Siguro mga 3 cards na lang dito. Ancestors, please give me some 3 cards, please. Thank you. Oops. Last card. Ancestors, thank you. Okay, so first card na bumaba.
Throat chakra. So, andito yung minsan, may parang may blockages sa'yo, no? Na binibigay itong taong to, or maybe parang may umaawat sa'yo para to express, no? Syempre, throat chakra is, it's your voice, no? So, ang kailangan mo lang dito talaga is ipaglaban, or parang, maybe it's time, no, na kailangan mong i-express na itong mga nararamdaman mo dito sa person mo, para na rin sa kapayapaan mo, para na rin magkaroon ka ng freedom. Okay? Kasi ito yung nagiging cause ng mental illness mo, or parang andito yung masyado ka nagiging paranoid, nag-overthink, nagkakasakit na, masakit na ulo mo, mga tipong ganon. Okay? Kasi alam mo sa taong to, ito ang ugali, napaka-greedy, sakim, makasarili. No, wala nang inisip kundi ang sarili niya, kaligayahan niya. Sakim. As in, gusto niya, kanya, kanya. Yung sa'yo, kanya. Yung kanya, kanya. Ganon. Okay? So, that's your reading, no? So, kailangan mo lang talaga dito is mag-voice out ka na. But, kailangan yung ano ha, yung kailangan yung maayos. Marahan, kalmado, na hindi kayo magpupunta sa to the point na magkakaroon kayo ng sakitan. No? Okay na kailangan nyo na magpaalaman sa isa't isa, then do it in maybe sa isang place, no, na kailangan nyo mag-usap one-on-one, heart-to-heart, ganun, no, para lang, kasi minsan pag halimbawa sa bahay, medyo may ano na yun, may ego nang na, ano dyan lalabas So, try to invite this person mo, mapa-girlfriend mo man yan, kalibin mo man yan, or whatsoever, no, or husband and wife, para lang po may ayos yung, kung ano yung gusto mo. Kung gusto mo talaga ng freedom, then ask him or her na kailangan mo na ng freedom. Okay? Yun lang naman. Okay, so sa mga naka-resonate po, hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, at paki-click notification bell para updated kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto pong magpa-reading, malaman nyo po talaga kung ano yung life purpose ninyo. And again, this is a collective reading. So, kung sino lang po yung makaka-resonate, hindi po lahat is makaka-resonate po dito sa reading nito. Kung sino lang po. Okay? So, kung sino po gusto magkaroon ng clarity, confirmation about this reading, andyan lang po sa description box ang aking contact details. So, chat lang po. Please, no calls, no? No calls, wala pong tawag in Tagalog. Please po, no? And, ganun din po sa mga gusto pong mag-avail ng ating mga oils and medallions. Okay? So, close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope. Bye!